Magandang araw po mga ka-Agri-Vibes at bumabati kami sa mga nag-harvest ng kalamansi ngayong araw at mga nakaraang linggo actually. No? Napakaganda po ng presyo ng ating kalamansi ngayon. No? Farm gate price yata ay nasa 1,400 to 1,600. Depende po sa area natin. Ito po yung presyong iniintay na I think since November of last year. At that time hindi pa gumalaw yung presyo pero sabi nga nila better late than never, no? Dumating din po at simula I think papasok ng second week ng January, umaangat na po ang presyo. Signal na rin po yan na bumababa na din ang supply sa mga farms natin. Pero ganun pa man, kami bumabati sa mga nag-harvest at makikinabang sa magandang presyo ngayon sa ating mga magkakalamansi. Congratulations po sa inyo. So mga ka-Agri-Vibes, yun pong mga harvest itong mga nakaraang buwan hanggang harvest ng mga mid of March, no? Or at least pwede naman po na all of March ay considered pa rin natin yan ng off-season harvest. Ganun po kagagaling ang ating mga magkakalamansi. No? Marami sa atin ang nakakapag-harvest kahit mahirap mag-off-season growing ay nakakapag-harvest pa rin tayo hanggang extended hanggang March. So yun po ang ating magiging topic ngayon. Paano ba magpabulaklak ng kalamansi? Paano ba natin may enjoy? No? Kung gusto natin may enjoy itong mga ganitong klaseng presyo ng kalamansi natin. So ang topic natin today ay paano ba magpabulaklak ng kalamansi? So actually mga ka-Agri-Vibes, meron po kasing tatlong flower inducement protocols para sa kalamansi. Yes po, tatlo po. Ano? Ang dalawa po doon ay widely used at saka widely discussed, no, sa ating mga magkakalamansi. Yung pong mga tatlo ay hindi masyadong pinag-uusapan. Pero sa experience namin, effective din naman po. Ano? So abangan po ninyo yung pangatlo na yon. Before natin simulan yung mga discussions on yung mga techniques ng pagpapabulaklak, ay meron muna kami mga i-share na mga, well, consider natin itong bonus information. Ano? Ito ay mga information na kailangan nating maintindihan para later on, once meron tayong kaalaman na, no, paano ba ang mga tamang flower inducement protocols, ay alam natin siya paano gamitin at kailan natin gagamitin, no, sa anong mga pagkakataon. Ngayon, ang una nating ipapakita sa inyo ay ang 4 climate types sa Pilipinas. Ang climate type 1, yan po yung distinct ang wet and dry season. So ito yung areas ng Western Luzon, Mindoro, and parts of Palawan. Yung climate type 2 ay walang pronounced na dry season. So mahaba po ang tag-ulan. Ito po yung area namin sa may parts ng Quezon. And same din po sa Bicol region and Eastern Mindanao. Yun namang climate type 3 ay yung season niya are not distinct. Ibig sabihin, sometimes mahaba ang tag-ulan versus tag-araw. And may year naman na mas mahaba naman yung tag-araw. Ito po yung areas ng Cebu, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and parts of Panay. Yung type 4 naman na climate ay evenly distributed yung ulan. So ito yung Mindanao, parts of Bicol, Leyte, Bohol, and Marinduque. So ang next namin i-share sa inyo ay yun namang full year calamansi production cycle. So malaki po ang impluwensya ng 4 climate types ng Pilipinas dito sa tinatawag nating on-season na production cycle natin o yung bunga sa panahon. And then yung second naman na portion yan, makikita naman natin dyan yung off-season timing natin. So yun pong sinasabi natin na on-season or bunga sa panahon, usually ang mga bulaklak yan ay lumalabas ng around May. Ito po ay isa kadahilan ng galing tayo sa may init na buwan, March and April. Then bigla pong uulan, no? Magiging madalas ang pag-ulan natin starting May. So lalabas po ang bulaklak niyan. Yan po ang kalimitang sitwasyon sa maraming parts ng Pilipinas. Meron naman po mga ilang parts na ang labas ng bulaklak ay January dahil mainit sa lugar nila ng mga November, December. Pero sa kabuuan po ay May po. So definitely lalabas or mag-harvest tayo ng around August, September. Kaya naman sa mga panahon na yun ay talagang bagsak na bagsak ang presyo ng ating kalamansi. Now on the other hand, if you look naman doon sa ating off-season, ang tinatarget po natin na month na makapag-harvest ay around November, December up to around February. So ang technique po naman dito ay kailangan nating mapabulaklak na ang mga halaman around end of July, no? And latest na po yung August. So ang reason po bakit namin share sa inyo yung calamansi production guide or production cycle at saka po yung climate types natin para po later on once meron na tayong knowledge yun sa pagpapabulaklak natin, makapag-decide tayo ng klase ng business model na gusto natin sa farm natin. On one side kasi po, pwede tayong yung may monthly na harvest o yung tawag natin ay yung laban lahat ng farm gate price. And on one side naman, on the other side, meron naman tayong tinatawag na off-season growers lamang. Tulad ng nangyayari ngayon, no? Yung ating mga magigiting na off-season growers ay nag-harvest at napakaganda po ng presyo. So once complete na po ang information nito, makapag-decide tayo ng magandang diskarte para sa farm natin.
Doon po sa mga methods na pag-uusapan natin, actually yun naman pong initiation phase niya, nung first few steps niya, doon na po magkakaiba-iba. Pero once meron na pong flower buds yung ating mga halaman, ay pare-pareho na po ang steps nilang tatlo hanggang sa makapag-harvest tayo. Ngayon, isang warning lamang po sa atin mga kasama before tayo mag-start. Any method po na ating gagamitin, make sure lamang po na ang ating mga halaman ay free from any insect infestation or any fungal attack. Medyo may stress po na mararanasan ng halaman pagka po tayo nagsimula na. So kung sila po ay meron ding mga insekto or mga fungus na nararanasan, ay baka po makasama pa yung ating mga procedure na gagawin. So just make sure lamang po na healthy at walang mga insects or fungus yung ating mga halaman before tayo mag-start. So paano nga ba magpabulaklak ng kalamansi? Ano ba yung mga technique dyan? Ano ba yung mga methods? Method 1, irrigation stressing. Isa pong possible na method na pagpapabulaklak ng kalamansi ay yung tinatawag na irrigation stressing. So ito po yung hindi pagdidilig sa kanya for a period of ilang araw. Ang standard po noon ay mga 20 days, pero ang ginamit po namin sa farm na ito, pakita ko po sa inyo yung farm na to. Ito po ay medyo ang gandang location po natin. Tayo po ay nasa harapan ng Mount Malarayat. Sa Batangas farm po ito. Ang ginamit po natin ditong number of days ay 45 days. Sabi ko nga kanina po, ang standard naman ay 20 days. Ang ginagamit po ng iba ay 30. Meron po akong nakikita na gumagamit din ng 60. Ang pinaka nagdetermine po doon kung gaano katagal natin siya titigangin or didiligin ay yung itsura ng halaman at saka moisture content ng lupa. So kita natin dito sa mga dahon natin, tumitiklop na talaga siya. Kumugulong na yung dahon, tumitiklop na siya. So ibig sabihin lamang noon ay nagko-conserve ng tubig at saka energy yung halaman. So kulang na po talaga siya sa irrigation. Yan. Yung ibang halaman po ay may bunga, ito po ay bunga sa panahon. Dito po namin siya muna tinanggal. Yan. So yun po yung step 1 natin. Ingatan din lang po natin ang pagtitigang dahil din may possibility naman na malanta ang halaman. So dapat ingat din po, continuous monitoring. And pagka po nakita natin na medyo yung dahon ay natutuyo na, okay, so sobra na po yon. So before po mangyari yon, dapat madilig na natin siya. So yan po yung irrigation stressing. Siya po si Ate Helen. Kaway-kaway naman yan, Ate Helen. Yan. So step 2 na po tayo. Step 2 natin ay ang pag-fertilize. Ang ginagamit po natin dito ay 2100 or ammonium sulfate. Yan. So sa edad po ng mga halaman na ito at saka sa itsura nila, sa laki nila, ang ginagamit po nating standard ay 200 to 250 grams per puno. Yan. So since maliliit pa naman sila, ang ginagamit po nating method dito ay yung side dress lamang. Yung pinapaikutan po ni Ate Helen yung mga halaman. Yan. Side dressing lang po tayo. And then so side dressing po yung ginagamit ni Ate Helen. And then para po makita natin na tama ang sukat per halaman, Ate Helen, yung ginagamit yung panukat ng natin, patingin nga yan. Yan. Gumagamit si Ate Helen ng state of the art na panukat. Coke na basyo. Yan. So kumuha lang po sila ng basyo ng Coke na 290 ml. Then kinat yung ibabaw. So same volume by weight. Nakuha po nila more or less nasa 200 to
250 per puno. So ito po ang step 3 natin, ang irrigation o pagdidilig. Inaayos pa lang po nila yung water pump. Pero ang mahalaga po doon ay maganda naman ang ating water source. Yan. So in the meantime, ay medyo naka-IBM po si Kuya Randy. It's better manual. Yan. So ang pagpapatubig po ay medyo kailangan umabot doon sa pinaka malalim niyang ugat. So halos dapat magputik na yung ating ibabaw ng lupa. So ganun po ka-importante din na maganda yung water source natin at saka malakas. Otherwise medyo matagal po ang ating proseso. Yan. So sa klase po ng panahon natin dito, ang recommendation po natin dito ay magkaroon ng pagdidilig 3 times a week. So yun po ang ating step 3, ang irrigation. So ang next step po natin dyan ay yung pagtatanggal na ng damo. Yung iba po ang ginagamit ay herbicide, yung iba po ay ginagamit ay pagtatabas lamang. Ang importante po dito, malaman natin ba't ginagawa yun ay unang-una para po walang kaagaw yung kalamansi natin sa mga nutrients at sa tubig na ating ilalagay. And pangalawa, kailangan pong madaling galawan ng mga tao natin yung kalamansian natin. So after po natin magdilig, inaasahan natin na more or less mga 15 days, ay lalabas na po dyan yung buds or flower buds. Ngayon, ang next step po natin dyan ay kailangan na po natin ng foliar spraying. Ngayon, ang kailangan natin din patandaan dito na simula lumabas po yung flower buds hanggang makapag-harvest tayo, yan po ay more or less 110 to 120 days. So mga 4 months po yan. So ang atin pong ngayong critical period of spraying ay yung first 10 weeks niya, 2.5 months niya. Yun po ang napaka-vital na meron tayong foliar spraying.